Nakakita nga ako nitong dilis doon sa bilihan ng isda, kaya naman for the go. Gagawin ko nga itong torta, kaya naman maglagay nga tayo dito ng harina. Tansya-tansya lang po ito at hindi ako gumamit dito ng mga measuring cups. Naglagay nga lang ako dito ng kaunting cornstarch, tapos inilagay ko na nga itong sibuyas. Naglagay nga lang ako dito ng asin, paminta, at saka seasonings bilang pampalasa. Naglagay na nga rin ako dito ng kaunting baking powder para umalsa naman ang ating ipiprito. And after that, ay ilalagay ko na nga itong parang dahon ng sibuyas na ang tawag nga nito sa Samar ay tagunrabong. Meron ba nito sa inyo mga chinggu? Ang lasa nito ay kaparehas lang din ng onion leaves, kaso mas maliit nga lang ito. Gusto ko talagang naglalagay nito kapag nagtotorta o hindi kaya nagpiprito, ay talaga namang pagkasarap, pandagdag flavor. Naglagay nga lang ako dito ng isang itlog dahil ito na lang ang nag-iisang itlog na natitira dito sa bahay at wala nang available pa na iba at tinatamad nga akong bumaba. Naglagay nga ako dito ng kaunti pang tubig, pero pwede namang itlog kung gusto nyo, at magdadagdag nga ako dito ng kaunti pang harina. Pero mas okay talaga na itlog ang ilalagay nyo dito kaysa sa tubig kung marami nga kayong stock na itlog. Hindi ko talaga ito titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang consistency na gusto ko. At sa wakas, nakuha ko na rin and it's time to fry na. Magpapainit na nga muna tayo dito ng aking kawali, at kapag mainit na ay sunod ko namang ilalagay aring mantika. Sabi nila mas okay nga daw talaga kapag mainit na nga muna yung kawali saka mo ilalagay ang mantika. At ayan nga pala yung halaman na tagunrabong na sinasabi ko nga sa inyo na parang dahon nga ng sibuyas, at nag-aantay na nga rin itong aking talong ay talaga namang malapit ng matorta. At nang mainit na nga itong ating mantika ay nilagay ko na nga itong ating ang lulutuing prinito. Niliitan ko na nga lang ang size nito para kahit papano ay dumami nga naman din ito. Kung mapapansin nyo ay may kulay na nga ito, at nakakita nga ako kanina ng food coloring, kaya naman ginamit ko na para hindi naman malungkot aring aking ipiprito. Pero kung wala kayong available na food coloring ay okay lang din naman yun, wala namang kaproblema doon. At nang maging golden brown na nga ang kabila ay binaliktad ko na nga muna ito at baka masunog pa. Hinangan ko na nga muna ito, at pagkatapos ay lulutuin ko naman yung second batch pa nga nito. Mabuti na nga lang na kahit maliit nga ang size nito ay matataba naman, gawa nga ng baking powder na inilagay ko nga kanina. O diba, yung tipong naparami mo na nga tapos malalaki pa, saan ka pa? And fast forward, pagkaluto ay hinango ko na nga agad ito. Matagal na nga ako na hindi nakakapagluto nga at nakakakain itong dilis dahil hindi nga kumakain nito si Yubo. Kaya naman bumili nga ako nito at nagtorta, at nagbabaka sakali nakakain na nga siya nito. Ipinirito ko na nga uli itong aking mga naprito na para mas lalong maging crispy naman itong ating torta. At sa kabilang banda naman ay gumawa na nga rin ako dito ng pangmabilisang sausawan. Sa isang malinis na lagayan ay naglagay na nga ako dito ng suka, tubig, asin at saka asukal. Naglagay na nga rin ako dito ng sibuyas, pipino, kaunting paminta at saka toyo. And voila, luto na nga itong ating tortang dilis, tiki, man time na. Hindi na nga ako maglalagay pa dito ng voice over para kahit papano ay ramdam naman natin yung crispiness nga nitong crispiness. O diba, crispy nga. Sausaw nga ulit tayo, at pagkatapos sino baga naman ang hindi matatakam kapag ganyan ang maririnig mo? Kung nagustuhan nyo nga itong aking video, please click follow. Thank you so much for watching. God bless.